Tony Michael Powa, dito po sa kinakaharap ngayon ng mga napanibago pong artikulo ng tanggapan ni VP Sara. Siya ho ba ay talagang hindi po magpapakita sa hearing na ito? Kasi sa gitna ho ng trial, nakakapag-abroad siya na para bagang ang impresyon po sa marami, wapakels, no? Tuloy lang kayo dyan, ako, biyahe lang ako dito. Ay, hindi naman po. I think kailangan natin malinaw yan sa ating mga kababayan. No? Yung kanyang mga biyahe, kasama na po dyan yung mga meetings and invites na nakukuha niya galing sa ating mga Filipino communities abroad. No? Ngayon, pagdating naman po sa legal team, she is very much involved. Kasi in fact, araw-araw talaga kaming magkausap at ako naman hindi mambobola sa inyo. At in fact, kahapon lang magkausap kami several times a day. Ukol sa mga, alam mo na, yung mga plano namin gawin para sa article na, susunod na article. And then, maliban po dyan, yung ano naman po, pagdating naman po sa pagharap niya sa impeachment court, kung sakali man ay iupo namin siya bilang testigo, that is something talaga that we will have to determine. Titingnan muna talaga po natin, Manong Ted, kung ano ang takbo ng presentasyon ng prosecution. Pero while we are not confirming that ihaharap namin, we are also not discounting that fact as of this time. Opo. Para po naman sa panig ng defense, nasa ganun hindi tayo masabihan na one-sided. Okay, girl, go ahead. Magandang umaga po, Attorney Michael. Attorney? Manong Ted, at hello, magandang umaga. Good morning. Ted at Ma'am Sasha. Good morning po. Attorney Michael, nandito na po tayo next week. Ang discussion po ay tungkol po dito sa confidential funds ni VP Sara Duterte. May haharap po silang witness from Land Bank. Paano po ito pinaghahandaan ng defense team? Well, sa amin naman po, pagdating naman po sa Land Bank, syempre ang assumption natin is it will be authentication of certain documents, kasi katulad ng mga cheque po siguro. So tayo, of course, meron tayong mga ina-anticipate na rason or purpose kung bakit sila i-represent, at tayo naman po ay ready mag-cross-examine kung sa tingin namin ay kinakailangan pa. Kung hindi naman po kinakailangan mag-cross-examine, we can also forgo. Depende po yan sa magiging nature ng kanilang testimony. Oo. Pero attorney, tungkol po dun sa iba pang bank records na pag-uusapan dito ni VP Sara, may idea na po ba kayo kung alin-alin doon sa mga bank records nila nung kanya pong asawa na si Attorney Mans Carpio ang posible po maipakita dito? Except po dun sa mga na-deny na ng impeachment court? Opo, pagdating po naman sa confidential funds, it will not concern, I'm not sure if I understand the question, but pagdating po sa confidential funds, it will not concern any of the bank accounts of the Vice President, It will just be yung sa OVP and perhaps sa DepEd na mga cheque. Pero pagdating naman po dun sa sinupina ng impeachment court, yun pong yung mga bank account numbers, hindi naman po natin alam pa sa ngayon kung yun talaga ay nasa pangalan nila o hindi. It will depend dun sa magiging response ng banks po. And I think the deadline is July 30, if I'm not mistaken, dun sa nabasa ko sa supina na nakita ko kahapon. Oo, attorney, aside po doon sa mangyayaring hearing next week which is scheduled ng July 30, nakita nyo na rin po ba from the defense side? I don't know if okay po na i-share nyo to sa amin, kung sino-sino pa yung ibang witness na ihaharap na may kinalaman po dito sa confidential funds? For next week, yung ihaharap po nila ay dalawang bank representatives. Yun po ang lumabas, And then, initially, merong mga COA representatives pero hindi pa yata sila next week. So, hindi ko po alam ano po kasi prerogative ng prosecution kung kailan nila gustong i-schedule yung mga iba pang testigo. But initially, talagang for Wednesday, I believe dalawang bank representatives. Tingnan lang po natin kung matatapos by Wednesday yung dalawang bank representatives or isa lang. At ang inaasahan po, nakaugnayan nun ay dun sa confidential funds lamang. Yes, opo, kasi nandito na po tayo sa Article 1, which is yung confidential fund, at yun po yung magiging nature and scope ng kanilang magiging testimonya. Nakapag-usapan na po ba ng defense team kung sino po ang haharap sa inyo po mga abogado dito po sa Article 1? Yes po, meron na po, although hindi po talaga kami nagdi-disclose kung sino. That has been our policy. Usually, kahit po minutes before the trial,
pag tinatanong kami ng ating mga kasamahan na media sa Senado, hindi po talaga kami nagdi-disclose. Kumbaga part na rin po ng strategiya natin Yes, na hindi natin dinidisclose beforehand kung sino yung mag-cross-examine. So ito isa sa mga aabangan. Tungkol po dun sa naging pahayag naman ni Senator Chisa Escudero, natanong din namin ito kanina doon kay Attorney Tolosa, magbabago po ba ng spokesperson sa panig po ng defense or kayo pa rin po ang haharap sa mga panayam? Well, sa ngayon po, status quo muna tayo. Ako pa rin po, no? Siyempre po, nabanggit ko rin ng isang araw na this had to be discussed with the Vice President. Ngayon, siguro, I'll be very candid and honest with you. As you know, I've also been very direct. Nakausap ko na rin naman po ang ating Vice President dito. The initial reaction, siyempre, is that she's inclined na I stay on as lawyer more than anything, no? So, kung kinakailangan man talaga mag-appoint ng bagong spokesperson, then perhaps that's something we will have to look into in the following days. Pero sa ngayon kasi, wala pa po kaming naiisip, no, na maaring humaligi. So, status quo muna tayo until such time na talagang kinakailangan namin or makahanap na kami ng maaring tumayo rin pong spokesperson outside of the legal team. Kasi yun yung naging advice, no, sa atin ng ating butihing presiding officer. At yun naman po, I believe is out of pure concern dahil nga medyo we skirt contempt every time nagpapa-interview kami. Yes, Although in fairness to Attorney Tolosa, I think both of us nag-usap rin kami. Pareho naman kaming nag-iingat talaga. Yes, sir. Yes, sir. Attorney, I hope you don't mind me asking about expenses, ha? Opo. Kasi alam nyo, Sige po. hindi ho natin may tatanggi, no? Kakibat nito pong prosesong ito ay ang gastos. No? Opo. So unahin ko po itong gastos dito po sa inyong pagkain, snacks and everything and beverages. Yung sulat po ni VP Sara, ano pong sabi ho sa inyo? Meron na ba kayo na pag-usapan kasi disapprove ba ho ito ng Senate leadership? Opo, actually, kahapon lang po, no, kinausap ko rin yung OVP dahil hindi ako makapagsalita kung ano yung, dahil di kami na-involve po dyan sa naging pag-uusap nila. As I understand it, talagang it was a letter from the OVP and I think may discussion na nangyari, meeting na nangyari with Secretary Bantug also regarding that matter on the food. Ngayon, sa tingin ko naman po, no, and I think I'm just speaking from my own perspective and opinion, it's just out of concern dahil nga yung pagkain naman namin is wala naman pong ibang sumasalo niyan, talagang kanya-kanya, kumbaga. At lately, syempre, kung may personal na gastos, hindi naman po nagiging gastos ng OVP or, any government fund. So I think it was just out of concern na nagtanong kung maaaring ganon. Ngayon, kung hindi mapagbibigyan, sa parte lang po ng defense team, wala naman po kaming problema dyan. Sanay naman po tayo dyan. In fact, yung pagkain naman, kahit ako personally, minsan, lalo na pag ako yung nakasalang, hindi na rin ako nakakakain. Diba? Opo. Dahil may mga last minute pa tayo na preparation. But yun po lang yung alam ko sa ngayon, no? And that's why I've been directing the media questions to OVP dahil hindi po talaga ako naging involved sa preparation ng letter or sa meeting mismo. Sige po, tatawag ko kami sa OVP para po sa kakulang pong sagot. Ilan ho kayo, ilan po ang kabuuan ng team ninyo? Abogado, assistant, etc. Ilan kayo? Opo. Sa ngayon po, yung sa lawyers, 16 po kami, no, na lawyers. Again, in-explain ko na kasi may law firm kaming ka-engage. So, syempre, karamihan doon, either associates ko or associates nila. And then, meron din kaming, tatlong staff na tumutulong. Yung isa na dyan po yung media, dalawa dyan yung media relations ko. So, yun po yung kabuuan ng team. Opo. So, ito hong mga kayo, no? Yung mga private lawyers na tumutulong ngayon kay VP Sara. Opo. Sino po magbabayad na kanilang professional fee? Opo, well, yung of course, we cannot disclose those matters, no? Pero general lang, para masagot ko lang kayo, Manong Ted, no? This is personal on the part of the Vice President, no? Hindi to nanggagaling sa any funds of the OVP or any public funds. Kasi ito naman ay personal po sa kanya na hindi po to, kumbaga hindi po to against the OVP. So yung any professional fees kung meron man
ay ano na po to, personal na po to sa Vice President. Hindi na po kasama ang OVP. Doon po sa puntong yun, kayo po sigurado, attorney, na hindi po gagasta dito hindi kukunin po sa budget ng OVP itong kanyang legal expenses. Considering din po naman na ang kanyang akusasyon din sa kanya, bahagi din po yung kanya pong term as VP. Opo, pero sa amin sa pananaw po namin kasi personal po kasi ito sa kanya mismo. Okay. No? So as much as I'm aware of, hindi po talaga nagagastos ang OVP pagdating sa mga professional fees kung meron man. Kami po, again, humihingi po ng pangunawa sa inyo, ha? Dito po sa issue po Okay ng po. gastos kasi nga sa gitna po ng, di ba, ng napakaraming problemang pananalapi ng ating bayan, ito pong gastusin na ito na binabanggit din nga po ng Senado na ang dami ho nilang mga rerentahan ngayon dahil po sa pangangailangan po sa space. So ngayon po, Attorney Michael Powa, dito po sa kinakaharap ngayon ng mga napanibago pong artikulo ng tanggapan ni VP Sara, siya ho ba ay talagang hindi po magpapakita sa hearing na ito? Kasi sa gitna ho ng trial, nakakapag-abroad siya na para bagang ang impresyon po sa marami, wapakels, no? Tuloy lang kayo dyan, ako, biyahe lang ako dito. Ay, hindi naman po. I think kailangan natin malinaw yan sa ating mga kababayan. No? Yung kanyang mga biyahe, kasama na po dyan yung mga meetings and invites na nakukuha niya galing sa ating mga Filipino communities abroad. No? Ngayon, pagdating naman po sa legal team, she is very much involved. Kasi in fact, araw-araw talaga kaming magkausap at ako naman hindi mambobola sa inyo. At in fact, kahapon lang magkausap kami several times a day. Ukol sa mga, alam mo na, yung mga plano namin gawin para sa susunod na article. And then, maliban po dyan, yung ano naman po, pagdating naman po sa pagharap niya sa impeachment court, kung sakali man ay iupo namin siya bilang testigo, that is something talaga that we will have to determine. Titingnan muna talaga po natin, Manong Ted, kung Sige. ano ang takbo ng presentasyon ng prosecution. Pero while we are not confirming that ihaharap namin, we are also not discounting that fact as of this time. Opo. Sige. So, sir, ano ba ang kasunduan po ninyo again? Article 2, no? Itong susunod, no? I'm sorry. Article 1, sir, yung susunod. Okay. So, Pagkatapos po kailan kayo as in kayo lang ho ang mag-present ng inyong side? Kailan mangyayari 'yon? Pag natapos na po ang prosecution sa lahat ng articles, as the rule stands now, I don't know if there will be changes in the future. Wala pa naman pong But as the rule stands now, para lang sa kalinawan ng lahat, as the rule stands now, tatapusin po muna ng prosecution lahat ng articles. They will be presenting their evidence in chief. Kumbaga, sila ang magrepresenta. And then once matapos sila, kami naman po ang magrepresenta ng aming ebidensya para din naman po sa lahat ng articles. Okay. Sa inyo pong panig, mga more or less, kailan po ang tapos nito? Meaning, bago ho, kumbaga, nailatag na ang lahat ng panig dito at araw ng paghuhukom dito, aabutin ba talaga ito ng Nobyembre? Sa akin, sa totoo lang, sir, yung November, possible talaga siya, for me. Possible siya, but kasi they asked for around 62 days, although nabawasan ng konti dahil nagbawasan sila ng witnesses. Kami naman, ang sinabi namin is at least 30 days. So, ibig sabihin, pwedeng lumampas sa 30 days. Pero, sa totoo lang, ako personally, I'm hoping hindi na tayo umabot ng Pasko o kung kaya nga natin hindi umabot ng November, better, no? Kasi kami naman po, depende naman po sa tingin namin na nailabas nila ng mga punto. Kung hindi naman namin kailangan ng maraming witnesses, di na kami maglalabas. In fact, ang defense will always have the option of yung tinatawag nating demurrer, no? Technical po yan. Ibig sabihin yan, sa tingin namin, wala naman kayong napatunayan, so hindi na kami maglalabas ng kahit sinong witness. So, pwede rin po yan. No? So, yan po, it's all on the table, but I think we are all one.
all parties concerned, the impeachment court, the prosecution, the defense, na kung pwedeng mapabilis. Okay. Siguro po, mas maganda, mapabilis na natin at we can focus really on the real Yes. problems of the Yes, country. sir. Yes, sir. Yes, sir. Bagamat ito po na... Well, anyway, Attorney Powa, yung pong inyong pagpanik sa Supreme Court, kasi po, Opo. ang impormasyon ko, mukhang nagsisimula na yung mga bangko sa pagkakalap ng kanilang pong mga hinihingi no, ng court na mga bank records. Kailan kayo papanik po ng Supreme Court? Meron na ho ba kayong napagkasunduan po ni VP Sara dito? Opo. Opo, definitely, kung papanik po tayo, it will have to be before July 30 kung sakaling gusto natin ng TRO. Kundi, mawawalang saysay na rin po yun eh. Pero sa ngayon po, we're not decided on going up. Siyempre, kasi I don't want to say anything with finality, but as of the moment, we're not decided on going up. Kasi sa totoo lang, na-anticipate naman namin yung possibility na lalabas yan. At hindi naman namin kinakatakot yan. Ang worry lang talaga namin po in terms of going up, ang aminin ko lang, no, yung isang consideration lang namin is of course the private rights also that will be involved. Kasi pag binuksan mo yung bank accounts, kasama na po dyan yung mga third parties, hindi ba? Yung mga transactions with third parties na talagang wala namang kinalaman sa impeachment. So those are the things we are still considering. But as of this moment, no, although we are preparing for both scenarios, we are not decided yet on going up. Well, using your your defense na ito fishing expedition, hindi kayo natatakot dito at si VP Sara kasi hello 2007 up to the present kung mamimingwit ka dito, definitely baka may mabingwit sila dito. Sa amin naman po, confident tayo on the part of the Vice President, no, na wala naman kasi talagang katiwalian or anything illegal na naganap ng transaction, whether you look at bank transactions or whatnot. No? So, yan, hindi namin masyadong kinakatakutan. Kung meron man kaming concern, it's not takot, but concern na ma-involve ang mga taong hindi na dapat ma-involve, lalo na yung mga private personalities. No? Opo, di ba dito attorney kasama yung mga deposito ng mga cheque, deposito ng mga cash, di ho ba yung bawat transaction dito. So sabi ko nga kanina sa defense, sa prosecution, kukuha sila ng mga experts sa banking, iisa-isahin yung record nito, and pag mayroong malalaking deposito dito, alam niyo ho yun, yung ganun pong hindi kayo takot doon. Ang takot nyo yung mga pangalan nung mga nag-issue ng cheque o nagdeposito. Yes, because alam niyo kasi we are confident that we will be able to explain everything if there even needs if something needs an explanation, no. But hindi rin kami natatakot sa pangalan ng mga iba. It's just more of the respect for private rights, diba? Yan naman ang pinaglalaban talaga natin nung una pa lang. Because when you ask for all of these documents, parang you're opening the person up to a very intrusive type of scrutiny. But again, nagdesisyon na po ang korte. We will just have to respect that. And ano naman po, hindi naman po nawawala pa rin yung ating karapatan na mag-object, no, at the time that it is appropriate to object. So, I'm sure kung meron man kami nakikitang paglabag pa rin sa karapatang pantao ng kung sino man, whether it be the Vice President or whoever is other parties are concerned, we will still object. Okay, sige po. So, Attorney Powa, thank you for your time. Kami po'y lubos po na nagagalak at nagpapasalamat na lagi ko kayong available para po mabalansi po namin ang aming panayam at hindi kami maturingan po one-sided. Prosecution panel ngayon pong Friday morning. Good morning, Attorney. Magandang umaga ho, Manong Ted at Didi Chacha, at magandang umaga din ho sa lahat ng tagapakinig. Okay, have you decided po sir doon sa mungkahi ni Presiding Officer Escudero na magtalaga na po kayo ng kung maaari lang daw ho ng spokesperson po para hindi na ho kayo malagay pa sa alanganin kung sakasakali po no na kayo po ay miyembro po noong kanilang na kayo po ay kasama sa prosecutors and then still kayo pong spokesperson? Yes, Manong Ted. So far, wala pa namang decision sa prosecution panel, no, na paukol sa bagay na yan. No? So sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ho na yung dual role natin, spokesperson and private prosecutor. At but we welcome the friendly reminder of the court, no, para sisiguraduhin natin moving forward, tulad ng what we've been doing from the start, hindi natin ma-violate yung sub judice. Siguro para mas masigurado natin na hindi tayo magkamali sa
bagay na yan, no? Kapag panahon na para tayo na ho yung sasalang dyan, no? Either to present witnesses, cross-examine witnesses, or engage in oral arguments, no? I will dial back my spokes duties ho, para maiwasan yung ganung pangyayari, no? Na ma-violate yung rule. Pardon me for the question po, Attorney. Are you serving the prosecution panel ng pro bono? Yes, sir. Yes, sir. Ilan po kayo? 15 private prosecutors. Ilan po ang kabuang team ninyo sa Kamara, sir? As in, ilan po ang kasama nyo araw-araw? Sa researchers po siguro, sa inyo pong mga assistants, etc. Ilan kayo kabuuan, sir? Very difficult to say kung ilan ho. Mga 40, mga ganon. Well, plus the public prosecutors na 11 and then 15 ho kami and then some junior members. Opo, mga 40 more or less, mga ganon po, no? Maybe could say but not on a daily basis. Opo, sige. Anyway, sabihin po naman 30 kayo. Sino po ang sagot sa inyo pong gastusin sa lahat ng ito? Including po yung pagkain nyo, merienda ninyo, etc. Pati yung gasolina. Well, understanding po namin dun sa House of Representatives po yan. Okay. So sa ngayon po, may sarili ho kayong caterer ho ba? But not gasoline po, sir. Just the food. Siyempre, pag pumupunta po kami, mag-meeting, mag-uusap, may pagkain, pag inabutan. Opo. Sorry po, Attorney, baka ho kayo hindi preparado po sa mga katanungan na ito. Kasi gusto ko lang itong ilatag kasi mamaya po, panig ho naman ng defense, no? Sa issue nga, na gusto pong magpalibre ang grupo po si VP Sara doon sa kanilang gastusin sa impeachment trial na ito. Sa issue po ng pagkain, etc. Alright? Kasi po, alam nyo, sir, sa totoo lang, ang laki yun ng budget proposal ngayon na naman at malaking bahagi niyan uutangin. Hindi ho ba? Sa pag pinag-uusapan natin yung gastos po sa prosesong ito, siguro po dapat din natin ma-consider. Kasi nga, ang tagal pa ho bago matapos nito eh. Kayo po, sino pong gumagasta sa lahat po ng mga pangangailangan ninyo, including meals? Our understanding, it's the House of Representatives po, no? But to be clear, it's just the meals, but there's no like gasoline allowance or something like that. So, yan lang naman po kasi yun, pag abutan tayo ng lunch dyan, or minsan pag natapos ng gabi na, dinner na, Opo, yes sir, yes sir. yan lang ho. Yes, sir. Kasi sa mahal na ngayon ng gasolina, kayo ba'y kanya-kanya ng auto, may shuttle po kayo? Usually, depende ho, no? Ako, I bring my own car dahil nga minsan kailangan umalik, lumabas, so anytime I can. But paminsan meron ng mga understanding ko, meron din hong shuttle na pinoprovide dahil nga just for ease of access. Opo, sige po. So in other words po, ang ginagasta po ng prosecution team sa meals, lahat ho ng mga kaakibat na gastusin, papel, ano man po yan ng mga ilang pang mga pangangailangan ninyo sa budget po ng Kamara. That's my understanding po. Sir. Opo. Sino po ang inyong caterer doon sa inyo po mga meals? Would you know? Ako sir, hindi ko na po alam yung particulars nun, sir. Opo, pakitanong lang po. I can ask para ko sa Opo, para susunod lang na kumbaga sa pag-usap natin. issue po ng gastusin po. Kayo, ito ba buffet o pack lunch? Iba-iba ho. Minsan naka-serve na siya doon or minsan may pagkain naman ho doon. Sige po, sorry po. Ito mga katanungan na ito, wala hong kaugnayan doon sa actual po na kaso. Pero yun nga, ito pong issue nga kasi ngayon ay nalantad dahil doon sa kagustuhan po sa panig ng Vice Presidente. I think it's just fair to ask para that. lang ho natin Oo, malaman tama naman. at magkaroon tayo ng ideya kung sino ho gumagasta dito, paano po ang gastusin para po naman sa panig ng prosecution. Tama, Okay, Chia, tama. go ahead. Sige. Attorney Benjamin, thank you po for that information na nailahad nyo sa amin. Pero balik tayo dito sa usapang impeachment. Attorney, natapos na po tayo dito sa Article 4 ng 4 na articles of impeachment na inihain nga po. Kamusta po para sa inyo, sa panig ng prosecution? Sa tingin nyo po ba, nailatag nyo ng maayos lahat para po patunayan yung allegation ng betrayal of public trust? Well,
una-una, no, I have to preface this answer by saying at the end of the day, ang impeachment court ho, no, ang may exclusive jurisdiction and authority and power dyan, no, not to determine yung strength ng evidence namin. But insofar as we're concerned, no, confident kami dun sa ebidensya na nalatag namin sa kaso na ito. Unang-una, naging malinaw na yung video, no, na napanood na nating lahat by now kung saan gumawa ng pag-amin ng Vice Presidente na meron na siyang kasunduan sa isang tao para pasatay ng Presidente. Wala nang duda at this point, no, na totoo yung video ho na yun. Okay. Pagkatapos, pinakita din na seryoso ang pagbabantang ginawa. Na in fact, hindi nga lang ho siya pagbabanta, isa siyang confession, no, pag-amin na merong plano, kasunduan na patay ng Presidente. So, nung tinignan yung mga naging actions niya before, during, and after November 23, consistent, no, na hindi lang to isang bagay na nasabi na bukso ng damdamin kung hindi malinaw po siya. Ngayon, nasabi din ho, na kwento din sa atin, no, ni Ginoong Matibag, NBI Director Matibag, kung ano ang naging tugon ng NBI dito. Ito ay sa kanilang seryoso, kinonsider siya Yes, as sir. a national security level na threat, no, at continuing threat until Yes, now. sir. In other words po, inyo nga po na ilatag na kaninyo, no, ng maayos po ang inyong argumento ho rito, and case well presented, at bahala na po ang ating mga hurado na huhusga eventually. Attorney, ito pong ito pong mga sinubpina po ng mga bank documents na ito. Ang sabi po sa amin na Attorney Tonggol kahapon, July 31 po ang kanilang deadline, right? Tama ho Okay, yan, sige po. July 31, kapag ho ba ito'y nakuha ninyo, ano po ang inyong gagawin dito? Kayo ba'y meron pang mga karagdagan na mga banking experts po dito, etc.? How do you analyze itong mga dokumentong ito considering na hindi pa siya ebidensya? Tama, siya po ay to be submitted pa lamang at titignan kung siya ba ay dapat tanggapin bilang ebidensya. Tama po yung Manong Ted. So, papatulong ho tayo sa mga eksperto, financial analysts, bank experts, no, para ho sa gayon, maaral ng mabuti itong dokumento, number one. And second, matulungan tayo na mapresenta ito na sa pamamaraan na madaling maintindihan, hindi lang ng impeachment court, pati ng mga kababayan natin na sumasabay-bay sa mga paglilitis dito. Okay. Di ho ba meron nang ibinigay sa inyo ang AMLAC na mga bank account numbers, di po ba? Ito nga po yung kine-question din ng defense. No? So dito po sa mga bank accounts na ito, as in, meron na ba kayong informasyon doon po sa mga bankong ito? Kung ito ho ba ay anong klase ng account? Joint account, checking account, savings account, placement, ano ho ba? Mga ganon? Meron ho, but mas magiging konkreto at klaro kung anong klase mga accounts ho yan kapag na-submit na, no, yung mga request natin na bank documents from these different banking institutions. So, mas magiging klaro yung financial picture ho pag nakita natin yan, o yung bank records. Alright. And sir, July 31 ito, ang deadline po nila. Kung sakasakali ho ba, meron ba kayong timetable na paglalatag ho ng inyong, ito ba isusumite kailan sa court para ho sa inyong aplikasyon ito magamit po bilang mga ebidensya? Well, by July 30, dapat to ang submission yan, bibigyan din ng copy ang court ho, no? Submit nila sa court yan. Ngayon, yung paggamit naman namin, gagamitin ho namin yan in connection with the article on unexplained wealth. Yes sir, we know. Oo. So sa ngayon po, ang pagkakasunod-sunod pa, so papunta ho tayo sa confidential funds, pagkatapos yung unexplained wealth na ho. So pag turn na ho natin sa unexplained wealth, gagamit ho tayo ng mga witnesses para itong mga subpoena documents ay formal na ma-introduce into evidence para may identify ho sa kanila ng mga witnesses, no? Para magamit Sige, po okay. natin. So gaano ho katagal yan, yung proseso ho na naman na yan? Meaning, nakuha ko yung mga dokumento, copy furnished po ang court, copy furnished po ang defense, yung mga markings and admissibility, saan po, mangyayari ba yan in open court o meron ho na naman kayong pre-trial conference?
Manted dun sa mga markings para mapabilis, most probably ang gagawin ho namin dito, maghingi ho kami ng pagkakataon na ma-mark before the clerk of court, separate dun sa Okay. mismong hearings days para hindi ho kumain na ng oras dahil tama ho, as you've anticipated, baka kain ng matagal na oras dahil madaming dokumento ho ito. Opo, yan ho bang markings na doon pa lamang po, may debate na kayo kung tatanggapin o hindi yon? Dito is hinipe up ito para to build a case against the Vice President and so that there can be a case against her and ma-divert yung attention doon sa supposedly flood control issue and grave corruption that is happening in our government today. Kasi instead na tunan ng pansin ng Kongreso at saka ng Senado para magkaroon ng totohanang investigasyon doon sa flood control, saan napunta ang mga bilyones, trilyones na pera natin, sinong nagkapera doon, dinivert itong issue na ito at itinututok doon kay Vice Presidente para magkaroon tayo ng circus at mawala na yung atensyon natin doon sa supposedly na dapat imbestigahin na yung grabing korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Opo, alam ko po talagang eksperensyado kayo pagdating sa pagharap po sa korte at himayin natin yung naging testimonya ng mismong hepe ng NBI, Attorney Melvin Matibag sa impeachment trial. Ano po ang napuna ninyo kung meron man pagdating po sa kalidad ng investigasyon na kanilang ginagawa at mismong pinakapinuno pa ng NBI, hindi ba ito makakaapekto sa kanilang imahe at kredibilidad, Attorney? Well, I have to be bluntly honest now of my observation on the matter. In the first place, he should have been disqualified. Disqualified for delicadeza, disqualified likewise under the rules of court simply because of the fact na yung wife niya was one of the signatories pala doon sa impeachment complaint against VP Sara Duterte. Isa siya sa pumirma doon sa articles of impeachment. Then, by parity of reasoning, pwede natin i-apply by analogy, delikadesa na lang sana na hindi na siya nakikialam doon sa pag-investigate against kay VP Sara. Why? Because there is a clear conflict of interest. He cannot say that he can separate himself from the affairs of his wife. Kasama niya yun sa tulog, kasama niya sa kain, kasama niya sa kanyang buhay. So dapat sana hindi na lang siya nakikialam, especially doon sa pag-appear sa Senado. Hindi pa siya hindi pa siya subpoenaed. But he voluntarily went to the Senate, and that speaks well of his character perhaps as a public officer. Wala pong personalan ito, pero dapat sana din na lang siya nakialam. But granting for the sake of argument na hindi niya nakita yon, yung quality ng kanyang testimony sa aking palagay lang ay medyo depektibo. Bakit? He was not personally involved in the original investigation. He was not present during the time when it was investigated. And as a matter of fact, hindi rin siya mismo ang nag-imbestiga. Hindi rin sa panahon niya nangyari yung investigation. So wala talaga siyang personal knowledge. Yung alibay o rason na ginamit ng prosecution na entries, official entries daw iyon, sa akin pong palagay, with utmost due respect, under the rule on evidence, when you invoke that as an exception to the hearsay rule, you only prove the existence of that entry. You do not prove the truthfulness of the entry. And the truthfulness of the entry in the records of a particular office can only be testified to by the persons involved in the investigation. Hindi siya involved sa investigation. So kung baga, he was just but a transmitter of information. So akin to hearsay pa rin. Kaya nga, tama si Attorney Binluan doon
parang chismis lang yung testimonya niya. Maski saan kang, what you call this, side sa politika, kung korte po ito, dapat excluded na yung testimony niya kasi wala yung probative value. Yun Opo. po ang nasa tingin ko. Attorney, normal po ba yung parang may disclaimer ang korte? Kasi parang sa tingin ko parang disclaimer kasi sinasabi kasi na hindi ibig sabihin nyo kayang sinasabi ay pwede nang gamitin. Ito yung yung sa affidavit na ito ay i-take na katotohanan. Kasi yung tanong is yung may personal knowledge ba siya? Pwede ba to or sa regular court as in automatic pag hindi pasok sa kanya yung qualification bilang witness, automatic kung nakaharap man siya pero hindi niya matatapos kumbaga, attorney? Kung hindi niya it is not within his personal knowledge. Well, ordinarily kung sa korte yan, hindi yan i-allow sa korte. Wala ka pala dun eh. So go on other matters. Ganon sana yun. Go on other matters where you have a personal knowledge. Yun ang ordinary na ginagawa sa korte. Or it may be allowed by the court as an independent relevant statement. Siguro parang to prove lang na the fact is existing but not necessarily the truth of the matter. It may be allowed under certain conditions. Pero doon kasi sa kanya parang klarong-klaro na wala talaga siyang personal. He came after the fact of investigation. All of his, these testimonies came after the fact. So, kumbaga, kung sa korte sana yun, baka i-disallow siya kaagad. Opo, hindi naman sa pangmamaliit sa ilan nating mga senator judge. Kasi baka yung pag-appreciate nila dito, yung parang lahat ng mga naririnig nila ay pwede na. Yun yung natin eh. Kasi sa tingin ko, kasi meron kasi ako narinig, attorney, na wala daw sila doon para impluwensyahan yung korte. Di po ba yan po yung pangunahing rason kung bakit andun sila? Para impluwensyahan, para mahimok mo ang korte na pumanig sa iyo sa pamamagitan ng paglalatag ng mga ebidensya. Pero paano na lang kung wala kang kasanayan sa mga dapat lamang na yung naayon sa batas, maapektuhan talaga yung desisyon. Yes. I think it is incumbent upon the senators to also brush up on the law, on the matter. Kasi sila yung magdi-decide. Hindi naman po pwede na kasi hindi sila abogado, hindi din sila mag-brush up on the rules. Like for example, very basic rule that a witness can only testify to facts they know of their personal knowledge, meaning facts derived from their own perception. Dapat alam ng mga senador yun. And it is also their responsibility to know such fact under the rules on evidence. Kasi tatayo sila as senator judges there. So, dapat alam nila na pag ang testimonya ay not based on a witness own perception, then dapat excluded yan, hindi sana yan i-allow. And kasi inadmissible yan. And it is incumbent upon the senator judges to know such very basic rules. But I do not know. Yun nga sana yung nangyari doon sa kanya. That could have been subjected to mere stipulations Stipulations na lang sana yun. Yung prosecution, dapat nag-propose ng stipulation na siya ang head ng, ng NBI. Ito yung sasabihin niya, kasi wala naman siya personal knowledge. Nagsayang lang tayo ng panahon. Puro lang pala chismis yung, yung kanyang tinestify doon. And based on his belated headship of the NBI, which really do not have any probative value. Ang importante nga sana nun is, sino yung mga tao na nandun during the actual interview of Vice President Sara Duterte. Hindi ito lumalabas Kasi yung mga tao na present talaga at that time when Vice President Sara Duterte was present when she allegedly declared the threats
yun sana ang mga tao na may personal knowledge. Kasi sila yung maka-authenticate nung mga tape. Pati nga yung first witness, sino yung agent, hindi rin yun siya, sa aking palagay, competent witness because what he testified to was the tape that can be seen on TV already. So anybody can be just like him, no? There was no testimony as to the origin of the tape. Kasi yung origin of the tape, yung raw file, should have been the one that should have been presented. Yun ang importante kung sa korte ito. Kasi kung doon ka na sa publicly available tapes, then you can, any Tom, Dick, or Harry can be made as a witness, which is not correct to my humble mind. Because what you are seeing are the tapes that can be seen by anyone. You are not actually testifying as to what transpired during the actual interview. Yun ang pinaka-importante sana. Opo. Pero, ewan ko, politika kasi ang nangyayari dito. Bakit natin inaalaw ito? Opo. Attorney, sa kasaysayan po, sa experience nyo po, sa dinami-dami ng mga iniimbestigahan ng taga-NBI at maaring maraming beses na rin silang humarap sa korte, is this the first time na mismong pinuno ng NBI ang may tuturing din ba na common crime sila yung grave threat na mismo yung ganyang kataas na klase ng pinuno ng NBI yung haharap talaga? Parang unusual ba ito? Unusual talaga ito kasi grave threats, yung mga pinuno ng mga NBI siguro mga multiple murder, mga kidnapping with homicide, yun, mga grave offenses na yun. Itong alleged grave threat na it is not even a crime. Ang tawag ko nga dito, much ado about nothing. Kasi ang sinabi daw allegedly ni VP Sara dito, if I am killed, di ba? Meron ngang kondisyon, if I am killed, doon pa lang effective yung kanyang alleged threat. Meron bang crime doon? At saka kung may crime man nun, dapat nag-file muna sila ng kaso sa korte. And there should have been a finding of a probable cause, no? So that at the very least, merong prima facie case as to the grave threat so that at least may basihanan yung kanilang charge of betrayal of public trust because there is already a preliminary finding on the part of the prosecutor's office that as a matter of fact, no, merong na-commit daw allegedly na grave threat at saka merong DOJ finding na gano'n. Dito wala nga Niwala nga ang kasong pinail doon sa DOJ tapos gawain nating basis for an impeachment complaint against a high public official voted by 32 million people. Opo. Actually, attorney, mga mahigit isang taon na nakatenga sa DOJ. Mismo yung kanilang mother na agency, parang hindi rin makadecide kung meron bang probable cause. Wala talagang probable cause. Tapos, to think grave threats, tapos pinaka-head ng NBI ang mag-investigate, kalukuhan talaga. Parang imposible ito na nakakaapekto ata sa integridad Opo. ng NBI. Noon, pag meron tayong mga krimen, dapat magpa-imbestiga tayo sa NBI. NBI kasi we trusted NBI. Ngayon, parang ang tao natatakot na pag NBI kasi baka maging politika. Opo. Yun ang perception po ng taong bayan ngayon sa Attorney, tingin ko. nabanggit mo kanina yung video, yung bahagi ng video na pinag-uusapan niya dito sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Napanood mo rin ba yung audio video na kumalat online na inamin naman ni Attorney Melvin Matibag, yung meron siyang kausap at maraming mga maaanghang na klase ng salita na nabanggit, no? At kung ikukumpara mo yung pagbitaw ng mga salita, sa tingin mo kung ikaw ang patitimbangin, alin doon yata yung parang may grave threat na malinaw? Mas grabe yung sa kanya kasi direct tinawagan niya yung tao mismo at saka ang narinig ko, ewan ko lang kung yun ba yun,
papatayin kita at walang ebidensya. Parang ganun ata yun eh. Yun ang grave threat kasi direct to the person. Oh, direct to the person. Tapos, na record pa. Yun ang grave threat talaga. Ito, allegedly kay VP Sara na hindi pa nga properly na-authenticate nga yung video, wala nga doon. Wala nga yung tao na hindi nga nag-complain yung yung allegedly persona na threaten ni VP Sara kasi maski sila, mga abogado nila, alam nila na kung i-file nila yun formally, hindi papasa yun ng probable cause sa prosecutor's level. Walang reasonable certainty of conviction yun. Yan yung bagong test ngayon ng DOJ. Alam nila na it will not stand, no? It will not even pass through the new rigorous test of the DOJ before they will file an information in court. Kaya hindi nag-file. Ginawa pa nga yung first charge number 4 na ginawang first matter na on trial sa impeachment case against BP Sara. So this speaks a lot na mahina talaga itong impeachment case against BP Sara. Opo, pero ang dating ng kanyang pagrarason naman at umamin naman siya na dahil sa emotional outburst kaya nabanggit niya yun. Parang ang dating doon yung kay VP hindi katanggap-tanggap para sa kanya pero yung kanyang ginawa katanggap-tanggap. Double standard siya. Yung kasing mga ganun na mga bagay, you have to put it into context, no? The contextual background by which an incident transpired. If you are the investigator, you have to know why the person did it. Because why is it important? That is important because there may be justifying circumstances, there may be exempting circumstances, there may be absolutory causes which can actually affect the classification of a crime. Yun. Like for example, pagkakita ka ng tao na nagsasabi, papatayin kita. Tapos yung portion lang na sinabi niya na napapatayin kita yung sabi mo, hindi mo kinuha yung full context pala na yung tao pala na nagsabi ng papatayin kita, hinagbas na. Ano ba yan sa Tagalog? Tinaga. Tinaga na pala previous to his declaration na papatayin kita. So, kung tinaga na siya una, pag sabi niya na papatayin kita, it was really an act of self-defense. So that is why it is very important to put everything in context. Kaya nga sabi niya, si Director Matibag, it was just an outburst of emotion. So yun yung he was applying the contextual requirement. So outburst of emotion niya. Pero yung sinabi niya doon, grabe, diretso sa tao. And yung threat was really grave, no? Kasi it involves a threat against the life of the object of his hatred and his intended crime. So, yun ang sinasabi ko that the contextual background should have been included in the appreciation of an alleged crime. Opo. Meron pang issue doon sa paano naging grave threat, paano nakaramdam ng pagbabanta ang subject ng sinasabing grave threat. Kung noong 2025 Mayo ata yon, meron siyang podcast attorney, in-interview siya, tinanong siya na willing ba siyang makipag-reconcile sa mga Duterte o bukas ba siyang makipag-reconcile. At sabi niya mismo na bukas siya na makipag-reconcile. Nagtutugma ba yun, attorney? I'm talking about PBBM sa kanyang podcast nung natanong siya, attorney, na willing ka ba or bukas ka ba na makipag-reconcile? Parang ito yung nangyari na podcast after na nung mga press con na naganap po. Kaya nga natanong yun kasi tumitindi na yung tension o hidwaan ng dating magka-uniteam. Kaya nga importante yung context na sinasabi ko sa iyo, Sir Mar. Kasi nga, in the appreciation of
determination of probable cause, prosecutors likewise should also consider the previous, simultaneous, and subsequent circumstances. Not only insofar as the alleged criminal is concerned, but likewise insofar as the object of the threat. No? What do I mean by that? You have to consider the contextual previous circumstance. You have to consider also the simultaneous circumstance, kung anong nangyayari at the time of the alleged incident, and the subsequent circumstance. Dito, sa object of the alleged threat, nagsabi pa siya ng podcast. So meaning, he was not threatened. He was not threatened, and that should have been considered also by those who assessed the alleged crime and considered it as a betrayal of public trust, and made it into an impeachment complaint. Kasi kung dapat kinonsidera nila na yung object pala nung threat hindi naman pala threatened, open pa nga with into negotiation with the Duterte family. So why would you consider that as a betrayal of public trust when the object of the grave threat was even willing to talk to the Dutertes? And that should have been an important consideration in the determination as to whether or not it was a grave threat, or more importantly, as to whether or not it was an act that constituted betrayal of public trust. Dito naman tayo sa sinasabing pattern of evidence at pattern of yung kanyang yung sinasabi violence pala, no? Pattern of violence. At kanya pong inhalimbawa doon yung isang dekada at kalahati na nangyari dyan po sa Davao City na sinuntok na sheriff. Maituturing ba na magagamit ba na pattern na talaga yun? O baka isolated case lang po yun? Kasi parang after nun, meron na bang nasundan na ba? Kahit nga yung kahit nga yun, questionable din yun kung kasi yung konteksto parang mali ata yung pagkakaintindi or hindi inintindi yung konteksto. Tapos, idinugtong nila doon sa mga presko na ng pangalawang Pangulo na kung i-backtrack mo bago yung mismo yung kanyang pahayag, andun yung dahilan kung bakit nabanggit niya yun. Like kagaya doon sa pupugutan ng ulo, may konteksto pala yun na parang nainis siya na yung paghingi ng PMA graduate, no? Attorney, anong masasabi mo dito sa pattern of violence na sinasabi ng kanilang investigasyon? Well, in the first place, sa aking tingin, defective yung pattern because the pattern itself happened, yung allegation niya na act which would constitute as a pattern occurred a long time ago. There was an interval kasi parang 2013 yun At that time, governor ako ng IBP Eastern Mindanao. Alam na alam ko yun kasi taga Davao naman ako. At saka, yung sheriff noon, at one time, yung subject nung inimplementa ng sheriff, yung property doon, parang I was even a lawyer at one time nung one of the parties doon Pero hindi ako nagpatuloy kasi parang nag-withdraw ako or something happened. Alam ko yung kaso na yun. Oo. And the context there was, I know for a fact na parang may sakuna na nangyari, and that should have been considered also as to why that happened. Kasi parang may namatay nung panahon na yun, and VP Sara, at that time Mayor Sara, was there to respond. And she requested the sheriff, i-hold mo lang muna kaya para pag-usapan natin. Yun ang maalala ko Alam na alam ko yun kasi naging laman yun sa mga news items noon sa Davao City. So that matter should have also been considered. Again, the contextual background. So, kaya sinasabi ko maling-mali because yung pattern of behavior niya, ang interval masyadong malayo. Okay? And secondly, yung context naman nun ay ibang-iba. And that should be considered also in the consideration before one should conclude
that such would constitute as a pattern of behavior. Opo. Dito naman po sa pag banggit na national security or national security threat or napag-usapan yung national security kaugnay nga dito sa banta ng Pangulo. Nakikita mo bang parang hinaype lang itong issue kay VP Sara against kay PBBM para mapasok talaga doon sa national security, or magiging bago pa ba ito kaugnay sa banta ng Pangulo? Natanong nga ito ni presiding officer Chis Escudero na hindi ba bilang presidente tanggap mo na meron talagang banta sa buhay mo? Kasi magiging kalaban mo diyan sindikato, mga durugista, mga drug lord, mga kriminal kumbaga, na yun yung ipapahinto mo talaga. So may banta ka mula sa kanila, kaya ka nga ansandamakmak yung mga gwardiya mo. No? Kumbaga parang hinaype lang ba nila ito para ma-justify na nandoon yung betrayal of public trust, mapalaki yung issue na national security na to the point na parang normal lang naman yung mga banta-banta na yan. Kasi parang nabanggit na nagkaroon ng task force intended dito. Hindi po ba ang security ng Pangulo, kumbaga parang meron talaga yung sariling intel lahat at hindi na needed yung maggumawa pa ng special task force ang NBI para rito, attorney? I agree completely. Because ang tawag ko nga dito, much ado about nothing, no? Making a mountain out of a molehill. Hinaype up lang ito just to build a case out of nowhere. When you run for president, may kasabihan nga, kasama na dyan yung mga threat na real or imaginary. Ito, imaginary nga ito na threat na ginawang extremely exaggerated, na maski nga yung object ng threat, si Presidente mismo, hindi nga nag-file ng kaso. Kung legitimate talaga na threat ito, di nag-file sana sila ng kaso talaga na grave threat. So, ang tingin ko talaga dito is, hinaype up ito para to build a case against the Vice President, and so that there can be a case against her and ma-divert yung attention doon sa supposedly flood control issue and grave corruption that is happening in our government today. Kasi instead na pagtunan ng pansin ng Kongreso at saka ng Senado para magkaroon ng totohanang investigasyon doon sa flood control, saan napunta ang mga bilyones, trilyones na pera natin, sinong nagkapera doon, dinivert itong issue na ito at itinututok doon kay Vice Presidente para magkaroon tayo ng circus at mawala na yung atensyon natin doon sa supposedly na dapat imbestigahin na yung grabing korupsyon na nangyayari sa ating bansa ngayon. Apo, Yun po ang pananaw ko doon. Attorney, dito naman po sa usaping confidential. Kasi, di ba, talagang sinala ng husto ang NBI director hanggang sa umabot siya ng punto na meron siyang mga impormasyon na hindi niya pwede na mabanggit dahil for national security, confidential. Tapos napatanong ang depensa, so hindi kayo naniniwala sa konseptong hindi confidential ang katotohanan, no? So tumutukoy ito doon sa naging pahayag ni Jock, no? Doon nga sa hiling nila na yung dapat walang confidential pag pinag-uusapan yung katotohanan. Nakita mo ba na sa future lalo na pag-uusapan ito sa ibang articles of impeachment na magagamit nila ito at dito masusubukan niya yung pagiging double standard talaga ng kanilang pananaw? Yes, I think this is proof, no, na political lang talaga ito lahat, no. Simply because of the fact na kung sa tingin nila ay makakasira sa kanila, yun, iniiwasan nila. Pero kung sa tingin nila ay makakatulong doon sa pag-impeach kay VP Sara, ay pinapaboran nila. So, sa tingin ko dito, this is not really a legal exercise. This has become purely a political exercise with a semblance of legality just to give it a semblance also
of respectability. Yun ang tingin ko po dyan, Sir Admar. Opo. Sana hindi sila ma-offend, but I really think that this is all political and just given a semblance of legality to give it an appearance of respectability. Opo. Attorney, hindi po ba national security din? Kasi ang hihimayin po, marami kasing confidential na pinag-uusapan po natin, no? Yung sa AMLAC, yung mga financial records, pati yung sa confidential funds or also known as intelligence funds yata yan sa uniformed agency. Pero pag civilian like OVP o nung DepEd ay confidential funds. Hindi po ba mapag-uusapan din yung national security kung malalaman yung the way ikaw ay mag-handle ng mga subject ng confidential funds mo like ang ginagamit ng mga militar. Paano hindi po ba ito banta sa ating national security kung mabubusisi ito ng husto, attorney? Yes. Ang sa akin dito, I would like to press more on the double standard that they're applying. Kasi national security daw yung threat, no? Even if it is not a threat, I would like to emphasize the fact that there was no grave threat. No? There was no alleged crime that was committed by the Vice President when she uttered, granting that she did, but there is no admission on it. Yung threat against kay VP Sara, yun. 'Di ba? That should have been also subjected to a clear investigation by the NBI because she is the second highest officer of the country. Pero wala silang ginawa. And he even admitted na he did not create a task force for the investigation of the threat against the life of the Vice President. And going also to your question, na when it comes to the usage of confidential funds, indeed, that is also a matter of national security because that is a fund belonging to the government, and such funds should be used judiciously and especially if it pertains to national security matters, then that should be included in the term matters of national security. Opo, huli na lamang po, pananaw niyo po, attorney, no? Ang alam natin, si Vice President Sara Duterte, number 1 lang sa mga survey kung mangyayari ang presidential election, 'di ba? Siya yung nangunguna. So, ibig sabihin hindi pa siya presidente. Pero bakit yung pagtrato sa kanya ng mga kritiko, tila presidente na? Like halimbawa, doon po sa pagpuna sa kanya, na pagpunta doon sa ibang bansa, na kesyo dapat ganito. Alam naman natin yung kapangyarihan ng VP na napaka-limitado at napaka-contain na nga, parang 5 lang ata yung mga main programs niya na umiiral. Pero parang ang trato sa kanya, presidente na kasi grabe maka-demand, meron pang magbabanggit na ang kanyang pagbiyahe sa abroad ay betrayal of public trust dahil hindi niya hinarap ang impeachment trial. Ano ito, attorney? Well, in the first place, though, there is no legal requirement for her to be personally present in an impeachment trial. All legal experts would, concede to that. There is no such legal requirement for her to be there personally. She is there represented by her lawyers, and that is enough. No? There is no betrayal of public trust simply because she travels abroad. And as a matter of fact, you should commend her. Why? Because, she has clear mind. She is not affected by the issues against her. And that would prove that she is very capable of handling stress